Isa na namang napakagandang araw mga kaibigan, mga kamanggagawa. Balik tayo dito sa ating programa na naman po. Ito naman po ang ating programa dito sa Probinsyano sa Manila. Isa na namang episode ang ating pag-uusapan, hindi tungkol po sa mga manggagawa, pero makaka-relate pa rin po tayo bilang isang manggagawa. Ano po? Ito po tungkol na naman sa komento ng isang kilalang tao sa panahon, lalong-lalo na sa panahon ng administrasyon ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, former President Duterte. Ito po ay isang kabinete niya dati, isa rin sa naging leader ng NTF-ELCAC. Walang iba po si Dr. Lorraine Badoy. Ito po ay isang prominent political figure. At meron po siyang komento. Feeling po ito dahil po sa nangyari at naganap na paghanap na naman po kay Pastor Quiboloy doon po sa Kingdom of Jesus Christ area, yung sa lugar po nila, sa compound, kanina pong umaga, nangyari po ito. Meron pong komento kaso si Atty. Badoy or si Dr. Badoy at atin pong pakikinggan kung ano po. Hindi po ito pangungontra po sa mga miyembro ng KOJC at wala po tayong opensa at wala naman tayong kinalaman kay Dr. Lorraine Badoy. Ano po? Ito po isang comment lang bilang isang mamamayang Pilipino rin na kasama rin sa pinagtatanggol ng pamahalaan at kahit sino pa pong namumuno sa ating bansa. Di ba po? Sana ipakinggan po natin muna yung komento po ni Dr. Lorraine Badoy. Once behind all of this is the United States. Meron silang trumped-up charges kay Pastor at natatakot sila na haharap na sila sa korte kasi si Pastor noon pa siya ready magpumarap sa korte sa US. Napakapakit naman pakinggan po na yung sinasabi po ni Dr. Lorraine Badoy na ang nagpakana talaga ng pagpapahanap at nagpapahuli kay Pastor Quiboloy ang US lang. Alam naman po natin mga kaibigan at mga kamanggagawa, mga kaprobinsya, na hindi naman po lahat at ulitin ko, hindi lahat ng panahon ang US po ang talagang magiging pakana. Una, ang estado po ng Pilipinas ay may sarili tayong batas. May judicial power tayo, may legislative at may executive power. Kaya nga nag-i-exist tayo. Kaya hindi mahirap po tanggapin na sinasabi na nagpapakanaan nito yung US lang po. Dahil po meron pong mga nakabinbin na reklamo po kay Pastor Quiboloy. Ito po isang napakasimpleng bagay. Kamukha lang po kung sino po ang mga may sala or may mga hinaharap na mga reklamo sa korte. Yan po'y kagad-agad. Pag nakita ng korte, tinutugunan nito at nagpapalabas po ng warrant of arrest. Hindi po natin i-justify na porke kahit sinong Poncio Pilato pong tinutulak natin na siyang may pakana. Hindi po ibig sabihin na ayaw natin sa KOJC. Hindi naman po tayo sumasang-ayon na ang US lamang pong may pakana. Kasi ang US, meron din po silang mutual interest na makuha po, na mahuli at madala si Pastor Quiboloy dahil po may reklamo doon ahead. Noon pa. Mas nauna pa nga dito sa atin. Marami po siyang mga reklamo at mga nakabinbin na kaso doon sa US. Kaya ang US, sa pakikipagtulungan, yun po yung lumalabas natin mga kaibigan, mga kakaprobinsya. Doon po nakikita natin yung ating international relations. Hindi po lahat ng sasabihin natin na hindi tayo miyembro doon. Makikipagtulungan pa rin po tayo kahit paano. Kamukha ng ginawa ng Indonesia, itouch ko lang. Kamukha ng ginawa ng gobyerno ng Indonesia nung nalaman nila na sila Cassandra Ong, sila Sheila Guo ay naandun, namanmanan nila na naandun sa kanilang lugar, sa kanilang bansa. At na-under sa kanilang jurisdiction at that time. At alam nila na hinahanap ito ng kanilang kapwa ASEAN countries ang Pilipinas na kailangan itong humarap sa Senado at may mga hinaharap itong mga posibleng mga reklamo. Kaya sila po'y tumugon at dahil sa kanilang pakikipag-ugnayan at sa kanilang pakikiisa na magkaroon at na masawata ang mga problema at ang mga krimen na posibleng magaganap at madadala ng mga kahit sinong involved na personalities. Hindi po natin ito pinipinpoint
nakikipagtulungan po sila. Kamukha po sa Singapore, Malaysia, nagbigay din po sila ng mga informasyon tungkol sa mga lakad at mga whereabouts nila Go Huaping o Alice Go at ang kanyang Cassandra Leong at kanyang mga kapatid at kanyang mga magulang. Nung panahon na naandun sila, nagkita-kita. So nagbibigay sila ng impormasyon. Kamukha rin po nasa nangyayari ito ngayon, ang United States of America po ay talagang gumaganap din po at nagkakaroon ng interest at tumutulong naturalmente kasi sinasabing meron daw mga US planes na palipad-lipad sa itaas ng area ng KOJC kaninang madaling araw. Naturalmente, kailangan din po nilang magsubaybay dahil may interest din po sila kasi kailangan nilang madala si Pastor Quiboloy doon po sa kanila at humarap sa mga reklamo doon sa mga korte ng United States of America. Pero din po sa sinabi ni Dr. Lorraine Badoy na matagal nang gusto ni Pastor Quiboloy na humarap sa korte, napakalaking question mark po kasi hanggang ngayon nga po kahit nga dito lang sa Pilipinas hindi nga sumusurrender di ba po? Ito po isang hindi ko maisip-isip, it is ironic mga kaibigan, ano po? Dapat kung tayo po masunurin sa batas at tayo po isang law-abiding citizen na sinasabi naman po ng bawat isa sa inyo, lalo na yung mga yayaman at yung mga influential na mga tao, dapat po kung meron kayong mga problema at mayroon kayong hinaharap na mga reklamo dun sa korte, naturalmente siguro if you are a law-abiding citizen, you should surrender at magpakita kayo at lalong-lalo na pag sinasabi nyo lalo na ng mga sinasabi ninyo mga spokespersons ninyo, ng yung mga abogado na wala kayong kasalanan, na wala kayong ginawa, na puro lamang paratang, it is the right time na siguro humarap, diba? Sumurrender. Kasi pag sinabing gustong-gusto niya noon pa, the action speaks louder than words. Ano po, Doktora Lorraine, ano? Kung gusto niyo naman pala, edi dapat noon pa, di ba? Nagpakita na siya. At isinurrender na yung sarili niya. Kasi gustong-gusto noon pa man pala pag gusto niya sa korte. I-quote up ko na naman. Kamukha nung sinabi niya na hindi siya harap sa Senado dito sa Pilipinas. Kasi bring it to the proper forum. Nilagay sa korte. O nung nilagay sa korte kasi haharap daw siya. Ngayon nasa korte na, may warrant of arrest na. Kasi nga, kailangan na talaga siyang hangahainan ng warrant of arrest kasi no bail yung mga kasong nakasampa sa kanya. Ikinaso sa kanya. Kaya mahirap mga kaibigan. Mahirap din na yung sinasabi ni Dr. Lorraine Badoy na ganun-ganun na lang. Basta na lang magsasabi siya na para mapamaniwalaan ng mga sumusunod o ng mga taong naniniwala naman sa sinasabi niya. Di ba po? So ituloy natin mga kaibigan, ano? Pero laging inuurong ng US government kasi natatakot sila malalaman na nagsinungaling sila. Yun na yung napaka-imposible, ano? Kung sino pa yung nag-file ng kaso, siya pa yung natatakot na matatalo, na malalaman na nagsisinungaling. Iniuurong iyon dahil wala pa nga, hindi pa nakikita kasi gusto rin nilang marinig. Iba kasi yung jury doon sa US. Gusto nilang marinig talaga kung ano talaga ang side ng akusado. Hindi yung po pwedeng basta na lang akusahan na pag inakusahan ka hindi ka pa nahuli-huli. Kailangan may extradition treaty naman tayo. So kailangan natin ipadala doon si Pastor Quiboloy. Hindi yung gano'n na basta na lang kahit ano lang lumalabas sa bunganga natin, basta na wala naman tayong basihan. Ano po? Kaya sana maging maingat din tayo at tayo mga kabayan, mga kaprobinsya, mga kamanggagawa, mag-usisa rin po tayo. Hindi tayo basta-basta na gano'n na lang maniniwala sa mga ganitong sinasabi. Napakadaling sabihin po na gustong-gusto noon pa. Pero yung US naman yung uurong-urong. Kung gustong-gusto naman pala nung akusadong pa humarap na sa korte, bakit hanggang ngayon hindi pa nagsusurrender? Yan yung napakalaking tanong. Diba? Kahit sinong gusto, palaging may paraan. At kung may gusto ka, talagang kung lumilitaw ka kung naandun ka, kung saan ang gusto mong puntahan. Di ba po? Di ba yun ang dapat nating pag-isipan? At yung sabihin ko, ulitin ang sinasabi ng natatakot ng US. Kaya bakit sila natatakot? Di ba? Napaka-ironic na sinabi. US ang pakana ng pagpapahuli kay Pastor Quiboloy. Tapos ngayon natatakot na malaman na nagsisinungaling sila. Kaya bakit kung natatakot ako na mahuli ako, na nagsisinungaling ako, ba't pa kita ipapresenta? Ba't pa kita ipapahuli? In the first place.
Kurong sila ng kurong. Malapit man hindi na nila pwede ikurong. Mayo pa. Dapat November pero inurong na naman nila. Ang Ayun, ones behind all. yun yung worst, mga kaibigan. No? Ayun yung pinaka-worst. Na dahil sa mga akusasyon na yun, inurong daw ang inurong. Pero sinabi niya na ang US ang may pakana. Bakit iuurong ng US? Kung ang US ang may pakana, bakit matatakot sila na malaman na nagsisinungaling sila? Paano mo ihambing, mga kaibigan? Paano mo balansehin? Napakasimple lang ang sagot dyan. I-surrender nyo na. Huwag na kayo dyan babara-bara. Kasi kahit sino, ano pa lang gusto nyo mangyayari, mga miyembro ng KOJC, pag halimbawa kayo nagawan ng isang karumal-dumal na kasalanan na pangyayari sa pamilya o miyembro ng pamilya mo, at nagkaroon ng warrant of arrest yung akusado kasi umangal nga kayo. Tapos ngayon, pagpapaserve na ng warrant of arrest kasi nakita nga ng korte na may basihan yung reklamo ninyo. Pag-serve ng warrant of arrest, dahil kilalang tao yung inaakusahan ninyo, ganyan ang gagawin din ng mga tao nila. Halimbawa, may kumpanya sila. Aayawan at hindi magpapapasok sa kanilang compound. Anong iisipin ninyo? Sasang-ayon din po ba kayo? Kayo ang reklamante. Ang nireklamo isang mayaman. At hindi, pag nag-serve ng warrant of arrest, nakikialam yung mga trabahante na naandun sa compound niya at hindi pinapaserve yung warrant of arrest nung pinapahuli ninyo. Ano kaya ang mararamdaman ninyo? Isa lang na tanong, mga kaibigan. Sana ay mag-intindihan tayo doon. At ituloy natin ang second part. Sinabi ni Dr. Badoy. Dito kay Bongbong Marcos, ang ulo ni Pastor. Ano daw? Hiningi ng US kay PBBM ang ulo ni Pastor. Parang nasa Biblia, no? Manghihiling-hiling ng ulo. Sobra naman yung mga ganyan usapan. Parehong may interest ang US government at ang Philippine government na mahuli si Pastor Kibuloy kamo, doktora. Kasi meron siyang pare-parehong harapin na mga nakabinbin na kaso na reklamo sa kanya-kanyang korte ng nagkadalawang estado. Kaya hinuhuli, kaya nagkakaroon ng warrant of arrest dito sa Pilipinas kasi may reklamo sa korte at nakita ng korte na may probable cause yung reklamo kay Pastor Kibuloy, kaya naglabas ng warrant of arrest. Same thing sa US Judiciary, may reklamo doon kontra kay Pastor Kibuloy at kailangan din siyang nilabasan ng warrant of arrest, kaya kailangan siyang dalhin din doon at maiharap. No? Hindi po yun bigayan lang ng ulo. Parang sanay ka ata, doktora, sa mga ginawa nyo nung panahon na, sige, isda lang yan, ubusin nyo. Ganun ba yun? Ganun ba ang mindset ninyo hanggang ngayon? Na kung sino lang yung pabor sa'yo, okay na yun? Huwag naman sana natin dalhin. Na ang karamihan sa inyo tuloy ngayon, nahuhuli kayo para kayong mga isda na nahuhuli sa bunganga. At si Bongbong Marcos, traidor. Paano naging traidor daw? Pakinggan natin. Hindi naman ako maka-PBBM, pero nagkukomento lang ako tungkol sa mga ganitong mga usapin. Kasi minsan kasi, kahit ano may mga tao, kahit ano lang sinasabi, kamukha nito. Kahit ano na lang sinasabi, traidor. Sino ba naging traidor? Yung boss mo noon, tanong ko lang. Secret deal, gentleman's agreement. Ano tawag niyo? Ang isinumpa niya, dapat siya magpoprotekta at magdedepensa ng bawat Pilipino. Natural. Kahit sinong presidente, kahit sinong politiko, yan ang panunumpa, doktora, na magprotekta sa bawat Pilipino at sa katarapatan ng bawat Pilipino. Kung walang problema.
Huwag mong sabihin ngayon, Doktora, pwede tayong lahat gumawa ng problema, gumawa ng krimen. At sabihin natin ngayon, Presidente, dapat protektahan mo ako. Yun ang sinabi mo. Yun ang panata mo. Kasi kung hindi mo ako protektahan, pag pinahuli mo ako, traitor ka. Ganun ba yun? Ha, Doktora? Ganun ba yun? Ganun ba? Ang pagkakaalam ko kasi, Doktora, yung kung ano yung sinumpaan mo para sa kabutihan ng lahat. Kung maganda yung ginagawa mo, mabuting ginagawa mo at ikaw ay binubuli o pinagsasamantalahan, natural na poprotektahan ka ng gobyerno at lalabanan ka ng kahit sinong politiko na nasa pwesto. Pero kapag may kasalanan ka naman at mayroon kang nagawa at napatunayan at ito nga sa korte nakita na may probable cause kasi nagpalabas nga ng warrant of arrest, hindi mo pwedeng sisihin ng kahit sinong politiko dyan na nagiging traidor. Kasi ang sinumpaan mo, protektahan mo ako, kaya nga ulitin ko. Kung yun naman pala, yung mindset ninyo, kung yun naman pala ang principle na sinumpaan ng bawat Pilipino, ng bawat politiko na nanalo, na poprotekta sa bawat Pilipino, di gumawa lang tayo ng krimen kasi magiging traidor yan siya, matatakot yan siya. Diba? Parang ganun. Diba? Parang mo na rin sinasabi na gumawa tayo ng krimen. Kasi sinumpaan ng ating presidente na protektahan tayo. So hindi tayo gagawa hindi tayo papahuli. Ngayon kung ipapahuli, traidor na. Come on. Nasaan na ba yung logic doon, Doktora? Na? Napakalayo naman siguro. Parang ang layo na ano na ba ngayon ang takbo ng mga mind, ng isip ng ating mga prominenteng mga personalities, former government officials. Ganun na ba? Dahil lang ba meron tayong mga personal interest siguro? Ewan ko Ang soberenya ng ating bansa. Pero ano nangyari sa kanya? Alila siya ng Amerika. Kay Marcos. Kung sino po ba yung nagpuprotekta ngayon at nagdidepensa sa soberenya, yung patuloy yung nagiging traidor? Parang baliktad ata, ha? Ang layo, Parang salungat yung sinabi mo, Doktora, sa ginawa ng iyong boss noon. No, hindi naman ako anti-Duterte. Pero kung ikumpara mo, with regards to sovereignty and national security issues, ang layo ng ginagawa ngayon. Kasi dapat, during the time of PRRD, right after na nanalo tayo sa UN, sa UNCLOS, dapat pinursige para maprotektahan natin soberenya. Anong sabi ni PRRD? It is a piece of scrap of paper. It is a garbage. I can throw it in the garbage can. Diba? It is a piece of paper. It is only a piece of paper. Ngayon, kaya hinayaan ninyo, kayo. Kasi miyembro ka ng gobyerno noon Diba? Pero ngayon, sinabi mo ngayon, ito pa naging traidor sa soberanyang administrasyon na hanggang makipagpatayan na nga halos. Which is para sa akin, mas maigi pa nga Diba? And to find out, para lahat na lang. Hindi naman lahat ng mga may gera namamatay Diba? Tingnan yung Ukraine, sa tagal-tagal ba naman ng gera, marami pa rin buhay. Tingnan yung Palestine, sa tagal ng gera, ang dami pa rin nabubuhay. Paswertihan lang yun. Baka mamaya, takot lang yung mga nag-traidor talaga na sila yung tatamaan, bato-bato sa langit at tamaan, huwag magalit. Diba? Kaya pantay na hinto na lang muna natin yung mga ganitong mga komento siguro. Yung magkomento tayo, lalo na magpapa-interview tayo sa extreme media, yun naman siguro may katuturan at may katotohanan. Mahirap yung sabihin na kahit ano na lang ang sinasabi natin at lumalabas sa ating mga bibig, wala namang basihan at napaka-ironic at bumirang tuloy sa inyo. So yun po mga kaibigan at mga kababayan at mga katrabaho at mga kamanggagawa, kaprobinsya. No? Isang komento lamang po. Ito po yung walang kontra sa KOJC, sa lahat ng mga miyembro. Nagre-respeto po tayo sa lahat. Pero respeto tayo sa karapatan ng isang relihiyon, paniniwala. Pero respetuhin din nating lahat kamukha ng pagrespeto natin sa inyo, respetuhin po natin ang ating mga umiiral na batas. Huwag po na tayong manisi
kung meron pong mga nanggaganitong mga pangyayari, huwag po namin magturuan. Huwag na po magturo. No pinpointing, finger pointing na ngayon. Kailangan humarap. Sinasabi naman na harapin, so humarap. Di ba po? Yan lamang po, kung may problema, harapin. Huwag iwasan. At nang ito'y magawan ng solusyon. Magandang araw.